Gandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo. Ayun, maikli lamang po, no? O sige, kahit na isang oras. Oh. Okay. Okay. Maikli lamang po mga minuto lang po, 120 minutes. Okay, so ayun, napag-usapan na rin yung nakaraan. Bagamat makailang ulit ko na tinalakay ang patungkol po sa mapangligtas na uri, no, ng mga pagtitiis natin. No? At marahil alam na po naman ninyo lahat kung saan po makikita yan sa Biblia. Yan, tinuro na rin ni Bishop Joe kung saan madaling makita, no? Nasa unang pahina o sa likod na pahina ng Biblia. At ayun, alam kong alam na rin ninyo na sa katisismo din po yun, no? Sabi nga dahil sa pagkakasala ng tao, kaya wala pong makakaiwas sa mga sufferings na yan, no? Bagamat ang original ay bunga ng kasalanan ng unang tao, at syempre naman, yung mga pagtitiis ng mga suffering na yan, ay kagagawa na rin mismo ng ibang tao. No? Mayroong original na pinagmulan ng sufferings na yan. At ang iba, sa ngayon, lalo na, no, katatalakay lang ni Bishop, kagagawan mismo ng ibang tao. Natalakay na rin. Ako ilang beses ko na rin tinalakay yung about abortion, pero sa akin pagninilay, kung minsan may mga taong nag-a-abort dahil na rin sa kagagawa ng ibang tao. No, sinasamantala yung mga walang alam at yun din po yung mga pangigibit ng ibang tao. Pero gayon pa man, tumutok po tayo sa suffering. Sabi ko nga kay Bishop no nakaraan, na ang napakaraming problema po ng tao na isa sa pangunahing mga pagtitiis ng tao, yung napakaraming may sakit. Mayaman o mahirap, bata o matanda, napakaraming may sakit. Yan talaga ang problema ng lahat. At na halos ang walang lunas. Merong walang lunas, meron namang walang kakayahang magpagamot. Meron din naman mga pagtitiis ng dahil sa kahirapan. Maraming dahilan kung bakit naghihirap, marahil sa lifestyle o sa atin na ring mga desisyon kung bakit tayo naghihirap. Pero ganun pa man, lagi nating makikita na kung minsan yung mga paghihirap ng ibang tao ay kagagawa na rin ng ibang tao, kagaya nga ng napakatalamak na korupsyon sa ating gobyerno. Kaya mas lalong may naghihirap. Bagamat sinasabi nga natin yan po ay maituturing na mortal na kasalanan. Ha? Dahil po malaking naging epekto sa atin. Pero sa katotohanan po, alimbawa po sa akin na lang, dumaranas po ako ng iba't ibang suffering. Minsan, man-made calamities o mga kagagawa ng ibang tao, yung mga pagtitiis natin, kagutuman, kahirapan, minsan kagagawa na rin ng ibang tao. Sabihin natin ng demonyo na ginagamit ang tao. Sa sakit at karamdaman, meron sinasabi po natin depende sa disiplina ng tao mismo. Pero napakarami namang tao na maingat sa katawan, disiplinado sa katawan. May tinatawag din naman na dahil namamanang sakit o namamanang sumpa, ang pangit naman sabihin. Pero narin yung katotohanan, sabi ko nga kay Bishop Joe, maaari naman nating dasalin na alisin lahat ng mga sakit at karamdaman, alisin lahat ng mga pagtitiis. Pero sa katotohanan, permissive will, bakit kaya pinapahintulot ng Diyos na hindi niya gusto, hindi niya kalooban, pero bakit nangyayari? Kaya nga tawag ko dito po ay permissive will. Sa akin mga pagninilay, masasabi na lang natin na redemptive suffering or salvific or purification o anumang uring mapangligtas na uri ng sakripisyo. Ilang taon, 2 taon na po akong dumaranas, hindi lamang sa kawalan ng pananalapi o hindi lamang sa mga pag-uusig ng ibang tao, kundi sa karamdamang pisikal mismo. Marami namang karamdaman, may karamdamang spiritual o karamdamang spiritual. At ang pinaka nakapokus ang mga tao ngayon kung bakit po halos nawawala ng pag-asa sa iba't ibang uring sakit. May sakit na tila na wala ng pag-asa. Sa akin na lamang po, hindi na ako lalayo, dumating yung punto na nasagad financially at hindi alam kung saan kukuha. Dahil dati po ay nagtatrabaho po ako in 25 years hanggang nagsarado po yung company ng COVID-19. Talaga nawalan po ako ng pag-asa noon dahil alam naman natin yung ministry ko po dito, lahat po ay pro bono at libre.
So nawala po ako ng pag-asa noon, halos isang taong ko pong ipinagbuksa na nagsarado yung company at hindi po binigay ang lahat ng mga benepisyo, salary at ano pa man. Pero naroon pa rin po yung ating pananatili at pananalangin. Yun po napaka-importante. Yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya na siya po ang lahat ng ating source, ang ating provider. So kailangan na po maging matatag at yun din po sa panalangin. Yung ating paniniwala na andiyan ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Dumating din yung punto ng iba't ibang mga depresyon, stress, nakaragdag marahil sa sakit, at gayon nga sa karamdaman. Iba't ibang karamdaman, ang pinakamatindi po, nagkaroon ako ng leukemia. So nagkaroon po ako ng, sabi po natin na hindi maunawaan ng doktor kung ano ang pinagagalingan ng karamdaman ko sa puso. Ginawa na po nila ang lahat. Hanggang sa taon nga na ito ay isang matinding pag-atake. Nagkaroon po ako ng 2 bukol sa brain na nakaraang taon, pero natunaw po yun. No? Dito po. At ang isang bahagi po ng part ng brain ko ay lumiliit. Ang ika-4 na parte ng utak ko po ay lumiliit. At ang sabi ng doktor ay kaya palagi ang sumasakit ang ulo ko dahil nagiging isaw na siya. Kaya nahirapan po mag-circulate yung oxygen sa kayong blood. At nagkaroon din po ako ng halos 2 buwan na pagkaparalitik ko po. So ayun, may nag-donate sa akin ng tungkod. Halos parang inisip ko, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Ako ba'y may kasalanan? Ako ba'y pinarusahan? Saan ba ako nagkulang? Normal po magkaroon tayo ng tanong sa Panginoon. Dahil po yung mga propeta po, kung basahin po natin yung lumang tipan, halos karamihan po sa kanila ay dumanas din po ng napakabigat at nagkaroon sila ng katanungan sa Panginoon. Nagkaroon sila ng mga argumento. Pero kung titignan niyo po, sa bandang huli ay nanatili sila sa Panginoon at nagtiwala sila sa Panginoon. At isinuko ang kanilang sarili sa Panginoon. Ito lang po yung huli. Natake po muli ako sa puso. Dahil mula pa na nakarang taon po ay hindi nila makita kung saan ang pinagmumulan ng aking stab wound na pakiramdam po at yung dagan sa dibdib. Hindi po nila makita dahil nakikita po nila okay naman yung puso ko, lahat ng laboratorio. Kaya nga lang halos nag-50-50 po ko ng mga nakaraang mga linggo nang inatake po ako. Sa madalit sabi, dinala po ako sa ospital. Umihi po ako ng dugo. Sa aking plema po may sumamang dugo rin. So nagkaroon po ng lahat po ng maaaring pagsusuri ay ginawa. Paulit-ulit na sinasabi sa akin ng doktor, inaatake ka na po. So sa madalit sabi, ginawa ang lahat, paulit-ulit na CT scan, ulit-ulit na MRI, kung anong klaseng MRI, hanggang sa angiogram, dahil iniisip po nila, didiretso po ako ng, kung hindi bypass, ay angioplasty, dahil matindi po ang pag-atake. Sa madalit sabi po, halos ako din po mismo ay halos nawala ng pag-asa. Kaya dumating po sa punto nang ako po ay nag-50-50 na po sa ICU at sa loob po habang ina-angiogram ako, doon ko po nasabi na, Lord, I surrender. Nakapag-post po ako ng huling pag-post sa Facebook at nasabi ko, Lord, ini-offer ko po ang lahat ng ito sa iyo. Naniniwala po kung napakabuti mong Diyos, maganda ang plano mo sa tao, hindi mo nilikha ang tao para parusahan, hindi mo nilikha ang tao para pahirapan. Lahat ng iyong nilikha ay binibigyan mo ng pagkakataon na makahati sa iyong kaharian. Dahil naniniwala po ko sa sinasabi na ang plano ng Diyos sa sangkatauhan ay makahati sa kanyang kagalakan. Lagi ko pong pinanghawakan yun. Ang plano ng Diyos sa tao ay makahati sa kanyang kagalakan at makapiling sa kanyang kaharian. At kung sakali man nagkulang tayo at nagkamali, ang lagi ko pong pinaniwalaan, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para po tayo ay makalagpas at maligtas at mapatawad. Iniisip ko nga, ang lahat po ng mga testing and trials and suffering, hindi bang gusto ni Lord, pero isang pamamaraan upang tayo po'y luminis, isang pamamaraan para tayo maligtas, ay isang pamamaraan na permissible ni Lord upang tayo po ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya yung oras na po yun, sinabi ko, Lord, salamat sa buhay.
Salamat po sa pagkakataon makapag-serve. Kaya Lord, sabi ko, pag gumaling ako, salamat. Kapag hindi, may dahilan. Kaysa naman makumatos ako, kaysa naman mabidridin ako, kaysa naman magdusa yung mga taong nasa paligid ko. Kaya sinasabi kong ito po ay redemptive suffering, hindi lamang sa aking sarili. Dahil kung minsan ang redemptive suffering ay isang pamaraan para sa ating kaluluwa, hindi lamang sa ating katawang lupa, para sa ating sarili, o baka naman sa mga taong nakapaligid sa atin. Sino po kaya ang binibigyan ng magandang pagkakataon ng ating pagtitiis? Kung minsan lang napapagod po ang tao at nawawala ng pag-asa ang tao dahil nakapokus lamang po tayo sa mga sufferings ng ating katawang lupa. Kung minsan po nawalan tayo ng pag-asa at napapagod na tayo, nakapokus lang tayo sa ating temporaryong katawan. Iniisip natin, Lord, pakainin mong katawan ko, pagalingin mo yung katawan ko, gusto ko po maging maalwan ng lahat. At wala namang masama doon. Wala namang masama doon dahil normal sa tao. Pero ang gusto ni Lord, yung ating katawang spiritual. Ang gusto ni Lord, gumaling ang ating katawang may kaluluwa, may espiritu. Dahil sa totoo lang po, kagaya nagmisa po ko ngayon, yung pagbasa po ngayon sa Ebanghelyo ay si Jesus ay mahabagin, maawain, tumutugon. Ang dami niyang pinagaling. Una, ang biyenan ni Pedro. No? So yun po yung Ebanghelyo ngayon. Lahat ng uri ng sakit ay pinagaling niya. Lahat ng sinasamniban ng demonyo ay pinagaling niya. Pero nang pinagnilayan ko po ang buong pagbasa mula first reading hanggang Salmo hanggang Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, kailangan kong umalis dahil kailangan kong ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako para sa kaligtasan, ang pagpapagaling at ang mga biyayang binibigay ng Panginoong Jesus. Gusto niya lang iparanas at iparamdam. Naghahari ang Diyos, pinaghaharian tayo ng Diyos. Pero sa akin, pagninilay sa pagbasa ngayon, ang pagdating ni Jesus po sa mundong ito ay hindi nakasentro sa pagpapagaling ng ating katawang lupa. Bagamat siya po ay nagmamalasakit sa ating kailangan. Ang pinakasentro po ng kanyang misyon ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. At hindi lamang ang katawang lupa, ang pansamantalang katawang lupa. Kaya nga lang hindi natin maiwasan kung bakit napakaraming taong depressed, stressed, hopeless, helpless. Dahil sabi ko nga kanina, nakapokus ang marami kung papaano ililigtas ang katawang lupa, paano bibihisan, paano pakakainin at paano pagagalingin. Sinabi ko kanina sa maikling homily ko, kaya naman pagalingin ng Diyos ang ating katawang lupa. Pero kung hindi gumaling ang ating katawang spiritual, ano ang pakinabang nito kung pagkatapos ay impyerno naman ang tao? Halimbawa po, maaring ibigay, walang imposible. Ngayon, bukas, ang hinihiling po natin ganap na kagalingan ng katawang lupa. Pero paano kung hindi naman gumagaling ang ating katawang spiritual? Alam naman natin ang ating katawang lupa ay babalik sa lupa. Nagmula sa lupa, babalik sa lupa. At yan ay babaguhin naman pagdating ng panahon. Kaya masasabi ko na lang, sabi ko nga ang lahat ng mga santo, maraming martir at maraming mga santong namatay na may karamdaman. Pero nanatili silang banal at nanatili silang tapat. No question. Pinagnilayan ko rin ang napakaraming buhay ng Santo Papa. Sila po ay Santo Papa. Sila po ay pangunahing lingkod ng simbahang pandaigdigan. Marami din ang namatay, pero nagtiis muna, nagsakripisyo muna sa karamdaman. Kagaya na lang ng huli, si John Paul II, kagayon din naman si Pope Benedict, si Pope Francis. Bakit kailangan ipahintulot pa ng Panginoon na kailangan ma-hospital sila, nagpabalik-balik sa ospital, ipinagrosaryo ng buong daigdig, ipinagrosaryo ng Vatican araw-araw. Kung mahina ang pananampalataya mo, bakit ipinahintulot pa rin ng Panginoon? Ngayon maaaring bumagsak ang pananampalataya ng buong mundo dahil ang Santo Papa nagtiis, naghirap, dumana sa iba't ibang uri ng napakabigat na karamdaman. Kung disiplinado naman siguro sa katawan o pagkain, maaaring na sa kanila na. Ang pagiging walang bisyo, siguro maaaring na sa kanila na. Pero kung kinakailangan pa,
na sila ay maging alay, kung sila pa ay maging sakripisyo para makiisa sa sakripisyo ni Kristo, para makipag-isa sa sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan ng maraming tao. Kaya nasabi ko, Lord, yung aking mga pagtitiis, ibinabahagi ko po. Makabahagi man lang ng konti sa mapangligtas na uri ng pagmamahal. Kapag natanggap na po natin, depende kung paano natin dalhin, depende kung paano natin tanggapin yung ating mga pagtitiis. Kapag natanggap na po natin at nasabi natin, Lord, suko na po ako, surrender na po ako, lahat inialay ko po ito sa inyo upang maging pakinabang sa maraming nagtitiis, physically at spiritually. Naging magaan po ang aking pakiramdam. Sabi ko, Lord, kung wala man akong ibang nagawa, kung kulang pa po ang aking nagawa, dahil wala naman akong pinansyal o material para maitulong sa marami naghihirap, kung wala naman akong nagawa para abutin ng marami, eto man lang yung aking munting sakripisyo. Munti lang to munti lang. Ito man lang ang aking munting sakripisyo at munting pagtitiis ay makahati ng kahit kaunti, kahit kaperaso sa inyong munting krus. Yung oras na yun po, naging magaan po ang pakiramdam ko. Ang everyday po na nakikita ko, thank you Lord. Ipinahintulot mo ang lahat ng ito para makita ko po ang iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng mga taong lumalapit, sa mga pamagitan ng mga taong nag-share. Sabi ko ngayon, 10 araw po, umabot po ng more than 600,000 po yung bidding. Wala naman po akong account. At ayoko pong magpalimos. May pride pa ako ng konti. Ayoko pong magpalimos. Kusa pong gumalaw ang mga tao. Pati po yung hindi ko kilala. Pati matagal nang hindi ko po nakakommunicate. Pati matagal ko nang hindi inaasahan. Kaya nasabi ko po, gagawa ang Panginoon kahit imposible, papakita niya. Kung nadudulan po yung ating tiwala para sa Kanya. Sa tuwing pipikit po ako sa ICU, sinabi ko, Lord, anytime, Lord, handa na po ako. So nangyari po, pagkalipas po ng 4 na araw, pinayagan niya po akong umalis sa ICU. Inilipat po ako sa presidential room. At ang pagkasabi nga sa akin ang swerte mo naman ang ginamit mo pong room ay kwarto po ng isa sa pamilya ng may-ari ng ospital. Nagkataon walang available na kwarto at yun, doon po ako nailagay. Nakita niyo naman po, Bishop, kung gaano kalaki ang room. No, kaya iniisip ng iba, masyado akong naging maluho. Ay hindi, accidentally po nailagay ako. Kasi sinabi aking doktor sa nurse, yung ibang doktor po sabi niya, ngayon lang ako nakapasok dito. Kasi kapag nagpapagamot po at nagpapakonfine yung may-ari po ng perpetual, yun po yung room nila. So sinabi sa akin ng mga nurse, gusto mo lang pala ng maraming bisita. Naabutan po nila ng kwarto sa sakristan po, nagkainan, nagkaingay. Sabi niya, gusto mo lang pala ng masaya. So nangyari po nagkaroon po yung mga taong nawala na, nagkaroon po ng reunion, nagkaroon po ng reunite. Tawag po dito is may mga lumakad po sa government offices sa iba't iba, so may mga nagbigay. So ang nangyari po is hindi ko na po isa-isahin na ipadama ko na huwag ka nang lumaban, huwag ka nang magmatigas. May sundin mo na lang. So naalala ko yung sinabi ng Panginoong Jesus ang nanalangin sa Gethsemane na halos pumatak na ng dugo. Ang alam ko na stress ang Panginoon at alam ko depressed na talaga siya kaya hindi ka naman magpapawis ng dugo sa Gethsemane kung hindi naman talaga pumutok yung ugat mo sa ulo sa kaiisip. Nasabi pa niya, ito sana Ama ang gusto ko pero your will be done, not my will. So sinabi ko rin, kapag ako naghihirap, Ama, ayaw ko nito, gusto ko ng ganito. Pero lagi ko pa rin pinapractice na your will be done, not my will. At mabuhay o sa mamatay, Lord, sa iyo pa rin naman ang punta. Pero normal po sa tao ang magtanong, ang mahirapan. Normal po magkaroon ng dark night of soul, dryness of faith. Pero sabi nga, yun ang patunayan na kapag nanatili ka, nalagpasan mo na marahil ang isa sa masasabi mong may pananampalataya ako. Dahil paano mo naman masasabi kung si Lord ay provider kung hindi ka naman nasimot at nawalan? Paano naman natin masasabi na Jesus is my healer kung hindi naman tayo nagkasakit? Paano naman natin masasabi na si Lord is our protector, our provider, lahat and everything kung hindi natin naranasan?
Kaya nga lang, ang pinaka-sumatotal po, buong-buo, Lord, i-offer ko po ito sa iyo. Kayo pong nakakaalam at ang higit pa. Kung ito po'y para sa akin, para malinis pa po ang hindi ko pa naihayag na kasalanan, sige Lord. Kung ito man po ay maging redemptive para sa mga taong nakapaligid sa akin, mga humihingi ng panalangin, Lord, I offer. So thank you. Eto po ngayon, kapag ako po ay tinatawag sa iba't ibang ICU, ang dali-dali ko pong makarelate. Sabi ko, alam ko yan, naranasan ko yan, ipagdadasal kita. Kapag nakakaharap po ko sa mga taong nagmamakaawa, walang-wala, ang dali mong maramdaman kasi naranasan mo. Ang sarap nilang ipanalangin kasi ikaw mismo naranasan. Tulad ni Kristo Jesus. Alam natin, kaya niyang maintindihan at kaya niyang marinig at kaya niyang maunawaan lahat ng ating mga drama sa buhay. Bakit? Naranasan mismo ni Kristo Jesus. Maari nga ang naranasan ni Kristo Jesus ay hindi pa natin naranasan. Naranasan niyo ba natin na ipako sa krus ng hubad-hubad? Naranasan ba natin tusukin tayo sa gilid at painumin ng suka na uhaw? Marahil hindi pa. Marahil hindi pa. Kaya kapag tumitingin po sa krus, ang naririnig ko po sa puso ko, kulang pa ba ang ginawa ko para sa iyo? Yun lamang po. Marahil din po natin makokasyon yung mga taong may tampo at may tanong kay Lord. Ang masasabi ko, normal lang yan bilang tao. Pero ang Diyos gagawa ng paraan para huwag kang mawalay sa Kanya. Kaya ang panalangin ko, Lord, sana huwag ako mawalay sa iyo. Huwag ako mahiwalay sa iyo. Huwag ako malayo sa iyo. Nawa ang lahat ng ito ay maging kasangkapan, redemptive suffering man o salvific man o purification man, hindi lang sa akin, kundi para sa maraming tao. Maraming salamat po at magandang gabi.